Walang pinoprotektahan, walang kasinungalingan, serbisyong totoo lang. Sa aming mga ulat ngayong gabi, ang mga estudyanteng patuloy na nasasabak sa kalakalan ng laman. May pumasok na isa. Magdadagdag daw siya ng 500. Hanggang sa pangatlo, pang-apat, pang-lima, ganun yung alibay nila na magdadagdag ng 500. Para akong baboy. Para akong baboy na pinagtripan. at ang reklamong impeachment laban kay Ombudsman Merceditas Gutierrez. Tutukan ng mas malawak na paglalantad ng mga issue at balita dito sa Reporter's Notebook. Aklat na kung tawagin ay Blue Book. Naglalaman ng mga estudyanteng nasadlak sa bentahan ng laman. Ano ang ginagawa ng mga otoridad para sila'y mabantayan? Bukal ng karunungan kung ituring ang mga libro. Pero may kakaibang libro kaming natuklasan. Hindi mga aralin ang laman, kundi larawan ng mga estudyanteng napilitang pasukin ang mundo ng prostitusyon. Libro kung tawagin nila ay Blue Book. Yung Blue Book na to, dito po pumipili yung mga nagiging guest ng mga bata. Bali, nagiging guest na namin lahat hanggang makakuha po kami lahat para malaman po ng kliyente kung nag-aaral yung mga estudyante, yung mga bata, kung malilinis at kung walang bisyo. 16 na taong gulang lang daw si Lee. Hindi niya tunay na pangalan ng pasukin ng kakaibang sideline. Sa mga mall katulad nito, madalas tumambay si Lee para may maipantustos daw siya sa kanyang tuition. Minsan nakawayan po, minsan sisit-sitang kami, minsan sila mismo po lalapit. Paiba-iba naman po kasi marami pong mga kliyente na tingin lang, babayo ko, matik na yun. Lakad na kami. Nung nagkapera ako, bigyan ako ng pera ng bakla, inanoan ko na, tinuloy-tuloy ko na para dagdag din sa pagpapatuloy lang din ng pag-aaral. Bukod sa pagbebenta ng panandaliang aliw, si Lee na rin daw ang tumatayong kuya o bugaw ng kanyang mga kasama. Inamin niya sa amin na ang paggamit ng Blue Book ang kakaiba niyang diskarte para makakuha ng kliyente. Mas bata, mas mahal, malaking halaga. Yun ang pinupuntan ng mga kalalakihan sa taas. 6 daw silang may hawak ng Blue Book. 1998 pa lang daw ay uso na ang patagong kalakarang ito. Kung minsan, mga estudyante pa raw ang lumalapit sa kanila para magpalagay ng picture rito, mapalalaki o babae. May mga high school at college student na nakapaskil ang larawan. At dahil sa makabagong teknolohiya, madali na ring makakuha ng mga larawan mula sa mga networking sites. Yung mga may hawak ng Blue Book na iba, mabibigat na bugaw naman. Iba, as batang-bata pa, binubugaw nila. 12 anyos, 10 taon nga lang. Naka-encounter na po ako dyan. Asing 11 anyos na binugaw, pinavirginan sa halagang 500. Sinundan namin si Lee sa mall kung saan siya tumatambay. Isang lalaki ang nanghiram ng Blue Book. Kali, pupuntahan lang po nila, titext nila yung sinong nakita nila sa Blue Book. Minsan po ang ibang babae sa taas, nagpa-abide ng halagang 400, 500. Pero pag yung mga bata ho na kababayan ng lumalakad, nagpa-abide sila ng 2,000, 3,000, hanggang 5,000. Actually, di na ako nakakaroon ng hati sa kanila. Isa si May, hindi niya tunay na pangalan sa mga babaeng naging laman ng Blue Book. 19 na taong gulang siya ngayon at nasa unang taon pa lang sa kolehiyo. Paano nalagay yung picture mo dun sa Blue Book kung tawagin? Dati hindi nga nila ako ng picture. Pero hindi ko alam kung saan dalagay yun eh. Hindi ko alam talaga kung saan. Bigla lang may magte-text sa akin kung magkano yung gimmick. Gimmick ang nakagawian nilang tawag sa pagbebenta ng panandaliang aliw. Bagamat wala raw siyang alam noong una, napilitan daw siyang pasukin ng iligal na kalakaran. Habang papalapit daw kasi ang pagtatapos ng school year, mas madugo na rin ang mga bayarin. Gaano ba kalaki yung tuition fee na kailangan mong bayaran para makatapos?
Tuition ko ngayon, per sem, 27,000. Yung mami ko, tinutulungan din niya ako. Pero hindi ganun kalaki yung binibigay niya sa akin. Sa alok daw na mula sa 1,000 hanggang 5,000 piso kada transaksyon, naengganyo si May na ito ang ipantustos sa kanyang pag-aaral. Isang kalakarang minsang nagdala sa kanya sa kapahamakan. Parang desperado na ako kasi noon. Tinext nila ako, sabi nila 1,000. Isa lang daw siya. Sabi ko, dyan na lang tayo sa malapit. Yung sabi sa akin, 1,000 lang daw talaga yung pera nila. Kaya kung mag-check-in, mababawasan daw. Kaya sumama na ako doon sa bahay. Habang nasa bahay ng customer si May, laking gulat daw niya nang may 5 pang lalaking dumating. Para akong baboy. Para akong baboy na pinagtripan. Nakuha ko ang kapangyarihan ko na